Anong may pabalita mo, Mon? Sorry, Gab. Kung naghanap ka ng ebidensya ng foul play, wala eh. Kahit ano, Doc? Kung sa bangkay lang, wala. In other words, gentlemen, he fell off a building and he died. So, if you want more answers, why don't you look elsewhere? Salamat, Mon. Nasa kanya na lahat. Bakit pa siya nagpapakamatay? Sa mga kaso kaya. Anong kaso? Marami siyang hinaharap na kaso sa korte. Illegal gambling, smuggling at kung ano-ano pa. Baka hindi na lang niya nakaya. Tatlong taon kami magkasama ni Ed. Nagkakilala kami sa isang charity affair ng isang sa mga kumpanya niya. Sinamahan ako ng kaibigan niya na empleyado rin ng kumpanya yun. Doon pa lang, hindi na niya ako iniwan. Nag-alala nga ako dahil higit sa isang oras kami nag-uusap pagkatapos ng affair. Hinatid niya ako sa bahay. Tapos sa susunod mga araw, kita kami ulit. Hindi nga ako makapaniwala eh. Isipin mo, pagkaraan lang ng 2 linggo magkasama na kami. Binili ni Ed yung kondo, tapos doon kami tumira. Bakit naman hindi pa kayo kagad nagpakasal, Miss Morales? Hiwalay sa asawa si Ed. Batang-bata pa sila noon. Pagkaraan ng 2 taon, naghiwalay na sila. Si Ed mismo ang ayaw magpakasal. Para ano pa? Para naman kami magkasawa. May mga pagkakaintindihan kami ni Ed. May mga pangangailangan siya na sinagot ko. Pangangailangan, Miss Morales. Mabigat ang trabaho ni Ed. Marami siyang inaasikaso. Marami siyang iniisip. Mga pinagkakaabalahan. Palagi siyang pagod sa trabaho niya. Naghahanap lang naman siya ng konting lambing. Karinyo ba? Yun ang binigay ko. At ano naman ang binibigay niya sa'yo? Iuulit ko, Teniente. May pagkakaintindihan kami ni Eduardo. Inaalagaan ko siya. Tinutulungan naman niya ako. Galing ako sa mahirap, Teniente. Inaamin ko. Inaamin ko rin na nakikinabang ako sa mga kayamanan ni Ed. Nagustuhan ko tumira sa condominium eh. Magsuot ng mga magagandang baro. Yung hindi na mag-aalala kung anong kakainin sa susunod na araw. Sama ba yun? Nobody's accusing you of any wrongdoing, Miss Morales. Tungkol din kay Velasco. Meron bang mga tanda na magpapakamatay siya? Wala namang malinaw. Pagod lang palagi siya sa trabaho. Palagi siyang depressed. Marami siyang iniisip. Yun lang. Minsan, nag-iisa siya sa sala, iinom, makikinig ng music. Hanggat sa nangyari na ito. Wala siyang paalam. Hindi nga ako makapaniwala eh. Alam kong malungkot siya. Alam kong marami siyang problema. Hindi ko talaga akalain na magagawa niya yun. Miss Morales, maaari bang ulitin niyo yung nangyari kagabi? Ay, Teniente, tulad ng sinabi ko, nakatulog ako. Okay? Pagkagising ko, mag-isa lang ako sa kama. Hinanap ko siya, wala. Nagtataka naman ako kung bakit kararating lang siya sa Cebu eh.
Hanggat sa tumawag na si Bonnie. At sino naman bullying ito? Si Bonnie Torres, Gab, ang building manager. Siya rin ang tumawag sa atin. Tapos, Doon ko lang nalaman. Tony, pasok. Pasok. Ikaw naman, doon ka di ba nakatira sa condominium na yun? Sa kabilang floor siya nakatira. Inayos na ni Ed na sa parehong building rin siya tumira dahil isa yun sa mga benefits bilang personal na abogado niya. Madalas naman siyang tawagan ni Ed eh. Kaya inisip na niyang doon na rin siya sa malapit tumira. At ikaw din ang mahawak sa mga kaso ni Velasco sa korte, Tony. Meron mong ibang mahawak ng mga kasong gano'n. No? Ako, ang nahawakan ko lang yung mga personal na financial matters niya. Tulad ng insurance, inheritance, wills. At iba pa. Bakit? Wala naman. Natatanong lang. Attorney, masarap ba ang nakatira sa isang magandang condominium? Na ang katabi mo pa? Ang magandang girlfriend ng boss mo. Masarap dahil mabait naman yung boss ko eh. Niente. Kung wala na kayong kailangan sa amin eh, siguro naman eh, pwede na kayong malis, no? Sa ngayon, Attorney. Pero inaasahan namin hindi kayo alis sa bansa. Dahil siguradong kakailanganin pa namin kayo. Tiniente. Ano kaya mangyayari sa kaso ni Ed? Hindi ko alam, Miss Morales. Hindi na siguro itutuloy ang mga kaso niya. Total, wala na naman si Mr. Velasco. Yung tungkol naman sa mga ari-arian niya na iwan, ibang bagay na yon. Bahala ng gobyerno umabol doon kung gugustuhin nila. Sige po. Maraming salamat. At wala kayong kailangan sa amin. Sige po, pwede na kami umalis. Kailangan ko kami umalis niya. Sabi? Tiniente. Hindi ko talagang maintindihan bakit ginawa ni Ed yun. Huwag kang mag-alala, Miss Morales. Kung may foul play man, lalabas at lalabas din yun. Let's go. Sa palagay mo, Gabi, magpapakamatay ka ng isang lalaki para sa ganyang klaseng babae. O kaya, papatay. Ano kaya, pare? Leo, paano na ngayon? Ang kondo, paano? Well, napupunta tong condo sa legal heirs ni Mr. Velasco. Itong ginawa sa gobyerno kapag hindi na nabayaran ng inheritance tax. Ikaw ang pinakamaswerte, Becky. Dahil nasa pangalan mo lahat ng accounts niya sa abroad. Hindi yung insurance policy or inheritance. Kaya walang legal complication. Ay, nasa mga dokumento. Alin? Yung mga pinapipirmahan nyo sa akin, yung mga papeles, mga titulo, mga kung ano-ano pang mga blank forms na pinapirma nyo sa akin ni Ed noon. Nasa na yon? Nasa opisina yun lahat. Eh, yung iba, Nasa safety deposit box.
Yun. Kaninong pangalan yun? Yung safety box. Pangalak ko. Gusto kong makita. Ngayon? Gusto kong lahat nasa kamay ko ngayon. Mga papeles na. Kaagad? Sabagay, madali naman ito kung gusto mo. Talaga? Ano naman itong dinner date mo, Ed? Kasi naman sama mo ako para hindi ako nagtiisa dito sa kondo. Becky, business meeting ito. Eh, gusto ko lang naman malaman, maramdaman na gusto mo pa rin ako eh. Mahirap ba yun? Oo, Becky, mahirap yun. Hi, good evening, sir. Certain papers that you need to sign. I'll submit it tomorrow. Hindi pa ba ayos ito? Hindi ba sabi ko sa'yo, ayusin mo na to? Ang sabi ko, kausapin mo yung mga abogado natin at gawa na ng paraan ito. Yes, sir. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta gawin mo! Siya nga pala, Beck. Huwag mo akong hintayin ngayon. Hindi ako uwi. First thing tomorrow, sir. Ano naman yung kinagalit nun? Ano sa kaso, heavy paliwanag. Tio? Takot ka ba sa akin? Hindi, bakit? Di pa ako nakakapuntang Davao, ha? Bacolod or even Cebu. Haven't been there. Eh, hindi ka naman mag-i-enjoy eh. Maiinis ka lang sa akin. Hindi kita maasikaso. Tsaka, ako nga eh. Hindi ako nakakapunta sa ibang lugar sa Cebu. Bayaan mo. Pag natapos itong mga kaso, magbabakasyon tayo. Doon, mag-enjoy ka. Bye. Pero ano... Ito na yung mga bago mong credit cards. 1, 2. Make sure pirmahan mo kagad, ha? And your car registration. Insurance. Muntik na makalimutan ang gastos mo. Ngayon, kung bukulangin yan, tawagan mo na lang ako. Nakaalis lang si Ed, eh. Napaka-formal mo pa. Eh, binili ka sa akin na alagaan kita eh. Aalagaan mo nga ba ako? Kaya nga ako nandito eh. There we go. Bakit hindi mo ako naalagaan? Please join me naman for a drink, oh. Ah, I'm sorry, but I really have to go. Maybe next time. Eh, di ba binilin ako sa'yo ni Ed? Oo nga, pero... So join me for a drink.
Kompleto ang bar. Mahirap yung puro trabaho lang. Ah. Hindi talaga ako umiinom. Okay. For the road. Thank you. Well, I really have to go, Miss Morales. Lucky. Oh, Becky. I have to go. Talaga? Yeah. Sayang. Ang dami ko sanang itatanong sa'yo. Pero kung wala kang panahon, sasabihin ko na lang kay Ed na siya ang sumagot sa lahat ng katanungan ko. Diba? Ayan. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero... Ano ba ang gusto mong malaman? Wala naman. Paano kayo nagkakilala ni Ed? Mukhang napaka-bata mo pa para maging personal attorney niya. Mukhang di pa ganoon kalawak ang mga experience mo para mag-handle ng mga businesses ni Ed. Diba? Alam mo, parang ang personal secretary ang turing niya sa akin. But, you know, I consider it a big break. Kahit nga 2 months pa lang ako sa kanya, ang laki na ng pagtitiwala na binigyan niya sa akin. At isa pa, siya rin ang tumulong sa akin nang matapos ko itong kurso na ito. Itong kabugado. Boring ang buhay ko, eh. Kung wala ka nang gustong malaman pang iba, siguro, pwede na ako malis. Teka muna, Leia. Teka. Sandali lang. Wala naman dapat ikatakot sa akin eh. Malukong tap mo mapag-isa. So, Becky. huwag kang lalaban. Leo. Let's go. Becky, please, huwag. No, please, Becky, huwag. Kang lumaban. Stop fighting it. You're only going against yourself, you know. Sino ba nilalaban mo? Sarili mo lang, diba? Oh, Ed! Hi. Nasaan ka na? Davao. Oh, how's business? Si Leo? Ganda nga ng alaga niya sa akin eh. Tuwing may kailangan ako, nasikaso niya kaagad ako. Nandun sa condominium niya. Hindi, eto, shopping. Kinagastusan ko yung mga iniwan mong pera. Wala na akong magawa eh. Come home na. O, huwag mong kalimutan yung pasulubong mo sa akin na yung
Yung parang batik na, yun, yung Muslim na gagawin kong rap sa beach yan eh. Ha? Nanugot the beach, ha? Okay. Love you. Bye. Kung wala na sana si Ed, sana tayo lang ang dalawa. Bakit ano mangyayari sa kanya? Kung may mangyari kaya kay Ed, anong may iwan sa akin? Sa insurance? Wala. Mana? Wala rin unless mag-iwan siya ng will sa pangalan mo. Wala ka makukuha. So wala rin ako makasahan. Sinabi yun ah. Alam mo, Becky, ngayon pa lang mayaman ka na eh. Matanda mo yung mga napipirmahan namin yung mga blank forms, withdrawal slips, at isang bank account, dollar account. Nasa pangalan mo is worth more than $5 million. $5 million? Talaga? Yep. Becky, darling! I'm home! Music. Music. There it is. All right. Hi, Eduardo. Darling, how are you? How are you? Hi. Oh, namiss mo ba ako? Ha? Oo, sige, sige. Hindi na ako magtatanong. Ako na lang ang magsasabi. I miss you so much. I miss you so much. Pati amoy mo, I miss you talaga. Pati amoy ko. Pwede ba, Eduardo, sa tagal ng pagsasama natin, ngayon mo lang sinabi na miss mo ako. Eh, talaga naman eh. I miss you so much talaga. Ang tagal ko nawala. Siguro 1 week ako nawala. Come on, let's go. Huwag muna, mag-usap muna tayo. May problema ba? Wala naman pala eh. Wala naman palang problema eh. Come on, I'll wait for you in the room. Ha? Hintayin kita sa kwarto. Napalala yan. Good evening, sir. Pwede ba tayo mag-usap? Kailangan ba ngayon yan? Alam naman kadarating ko lang galing Cebu kanina umaga. I understand, sir, pero importante. Kung sa kaso. Sige na, Ed. Kausapin na yan. Para wala nang mag-i-istorbo sa atin mamaya. Sige.
Kukuha pa ako ng ibang papeles doon sa kwarto. Para mapag-usapan na natin yung ibang problema. Yes, sir. Para matapos na. Babalik ako. Gusto ko yan, ha? Ano, gusto mo makita na kasi halos ako talaga, ha? Why? Ano pinagdadadami dyan? Mamili ka, Leo. Relax, relax. Talagang gusto mo. Tutulungan mo ako sa problema ko. That's talagang mahal mo. Okay, sure. Okay, sure. I'll do it for you. Okay, Becky. Okay. I love you, Becky. I love you. Easy, easy, easy. Mamaya. Gagawin natin, okay? Ano? Leo. Leo! Nakikiramay ako, Miss Morales. Salamat, Teniente. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Kanya lang hindi ako mapakali sa kaso nito. Kaso ko ba yan? Hindi ka na nakontento sa investigasyon niya. Becky, I'm sorry about what happened. It's alright. Thank you. Kasi join them. Ha? Hindi na ba kayo nakontento sa investigasyon niyo yan? Yun ang problema, Miss Morales. Becky na ang itawag mo sa akin, Teniente. Ano naman tong problema mo? Ang problema, Miss Morales, ay nasa akin. Hindi ako makapaniwalang magpapakamatay si Mr. Velasco. Hindi siya yung tipong gagawa ng ganoon. At sa kasong ito, masyadong madali. Just too perfect. Hindi ko maintindihan. Masyadong malinis, Miss Morales. Walang kahit isa man ang gustong umalma. Para bang basta lang sila pumayag. Baka naman naghahanap ka ng bagay na wala. Siguro nga, Miss Morales. Character flaw kayo.
Hi, Miss Morales. I heard what happened. Sorry. That's okay. Excuse me. The rest are there, John. Bakit dinala ninyo ako diretsyo ng tiniente? Wala kayong tiwala sa akin, ganun ba? Akala niyo ba magkikinabang ako sa pagkakamatay ni Ed? Wala akong insurance benefits at wala akong nominahin. Yan ang sinasabi ko, Miss Morales. Bakit siya magpapakamatay? Ito kaya, kung ako ikaw, papayag ba ako sa ganun? Meron ka pa bang sasabihin, tiniente? Wala na. Pero inaasahan kong magkakausap muli tayo. Paano? Pakisagot nga, Leo. Oh. Attorney Reyes, right? Oo nga. Sino sila? Becca! Becca! Albert? Pwede na ako pumasok, di ba? Sino siya, Beck? Hoy, tama na yan, tama na yan. Ano kala mo sa akin, tanga? Madami akong kopya niya, nasa akin din ang negatives niyan. Gusto mong malaman kung sino ako? Ni minsan siguro hindi pa nababanggit sa'yo ni Velasco tungkol sa akin. Siguro akala niya patay na ako. Oo, nabulok kung saan. At hindi mo tanong kay Becca. Si Becca. Akala mo ba dati siyang maganda at makinis bago ko siya pinulot sa basura? Hindi. Totoo yun. Pinulot ko si Becca sa basura. Tinuruang magsalita. Gumalaw. Dumiskarte. Ginawa ko siyang babae. At pagkatapos noon, sumama siya kay Eduardo Velasco. Sa lahat ng taong sasamahan niya doon pa. Hindi ba napakasakit noon para sa akin? Di ba, Becca? Ha? Matagal ko nang kilala si Velasco. Pareho kaming maliit noon. Sabay kaming nagkaroon ng negosyo. Nagkaroon ng hardware sa Manila. Nung maliit pa kami, pantay lang ang laban, patas lang. Pero hindi ko malaman. Bigla na lang, yung mga binibenta niya mas mababa. Eh, pinupuntahan lahat sa kanyang customers. Kung malaman ko, may mga sources pala siya. No? Na hindi niya binabayaran ng buwis. So, lumaki siya na lumaki na lumaki. Ang problema, swapang siya. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong kumita kahit konti. Magkaroon lang ako ng konting pagkakataong kumita, sinisira niya. Malaman ko na lang. Yung aking permit para sa construction ko sa City Hall,
Disapprove. Yung aking application for export permit, disapprove. Ginamit niyang pera niya, koneksyon. Inapakan niya ako. Yumaman siya, kumita na. Enter, Becca. Inalagaan ko. Kinuha ko sa basura. At pagkatapos nun, sumama kay Velasco. Kaya pinangako ko sa sarili ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Gaganti ako. At dumating na ang pagkakataon yun. So, ano gusto mong mangyari ngayon? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang naman ang kaligayahan ko, attorney. Gusto ko lang namang makibahagi dun sa yaman ni Velasco na dapat sana noon pa ako nakabahagi. At napag-alam-alaman ko rin na malaking bahagi ng kayamanan niya nasa pangalan ni Rebecca. I-transfer mo sa akin. Hindi ganun kadaling gawin yun. Kaya kandyan eh. Paayusin mo, di ba? At habang inaayos mo yun, alam ko rin na may mga businesses si Velasco na nasa pangalan mo. I-transfer mo rin sa akin. Becky. Huwag mo nang itanong kay Becky kung pwede o hindi dahil wala naman siya magagawa eh. Dahil kung tumanggi siya, diretso sa pulisya. O ano? Sige. Sige. Yun lang. Hindi. Gusto kong maibalik sa akin ang dati ng akin, ha? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Those are my terms. Simple lang, di ba? Kung ayaw nyo, tutuloy lang ako sa pulis. Kung wala si Becca sa kondominyo ko bukas ng gabi, diretso ako sa pulis. Tama na. Hinga mo. Relax. Okay. Becca, alam mo naman kung saan ang unit ko, di ba? So, just see you tomorrow, children. Hindi ka papayag. Hindi ka papayag na gawin niya! Hindi ka papayag! Ano pa ba ang gagawa natin? Kung nasa kanya mga ebidensya, kung nandun sa kanya mga retrato. Hindi ka papayag! Ano po? Ako magagawa. Becky, ano ka ba?
Paano ko ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot ng telepono? Sa katok ako ng katok, hindi mo yung buksan. Paano ka nakapasok dito? Nakalimutan mo ba yung susing binigay mo sa akin? Sa akin pa. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit? Sino gumawa niyan? Ha? Si Santos? Sino? Santos. Oh, kailangan tumigil na tumingin to, Becky. Hindi na pwedeng palaging nagsasakta ko. Ayo! Kailangan isip tayo ng paraan. Ha? Kailangan siguro, Becky, lumayo na tayo dito. Lumayo na lang tayo. Halika na. Hindi tayo pinabalis. Ano pang ano? Ala yung pulis! Eh, anong gagawin natin? Gusto mo palagi ka na lang ganyan? Kung ano? Ano sabi mo sa akin? Anong gagawin natin? Becky, ano gusto mo gawin ko? Barilin ko si Santos? Baka makuha natin sa takot. Becky, hindi ko yata kaya. Hindi ko kaya gumawa ng ganyung bagay. Please, para sa atin to eh. Becky, ibang paraan na lang. Oo. Saktan to. Hindi tayo tigilan. Sasaktan niya ako, nasasaktan. Ayoko na eh. Ayoko na talaga. Gusto para sa atin to. Sige mo. Sige mo. Sige. Kami, attorney, bukas yan. Kanina pa kita hinihintay. Bilig ba ko sa'yo, attorney? Mabilis kang trumabaho. May resulta agad. Oh, wow! May baril si attorney. Asan yung mga litrato? Marunong ka bang gumamit niya? Yung mga negatives! Ano ako ka? Hindi ako nabibiro. Akin yung mga negatives! Attorney! Attorney! Tingnan mo, ha? Para bang scripted ang lahat na nangyari. Para bang bigla na lamang sumuot sa tamang lugar. Hindi ba nakakapagtaka? Ewan ko sa'yo, pare. Ang alam ko lang, marami pa tayong kaso. Kailangan din nila ng pansin natin. Hindi ba nakakapagtaka, Ari? Wala ni isa doon sa nakatira doon ang nakita sa nangyari. Ano ba, talaga bang wala nang sumisilip sa bintana ngayon? Meron ba tayong listahan ng mga nakatira doon sa condominium na yun?
Hindi lahat. Yung mga na-interview lang. Pero madaling kunin kung listahan lang. Pwede ba, pare? Gawin mo na ngayon. Yes, sir. Salamat. Pwede ba tayo mag-usap? Napatalo ka, Teniente. Alam mo, Ator, ang mahirap sa condominium na ito, madaling makita ng mga kapitbahay kung ano ang nangyayari sa loob. Katulad mo, no? Di ba, attorney? Anong ibig niyo sabihin, Teniente? Ito lang, attorney. Kailangan lang ng isang taon tumingin sa labas ng kanyang bintana upang makita ang kakaibang bagay. Tulad halimbawa ng isang krimen. Isang taong tinutulak sa kanyang balkonahe. Isang taong pinapatay. Sa tingin mo ba, attorney, sa daming nakatira rito, walang nakakita sa inyo kahit isa? Hindi bagay sa yung ganyang gawain, attorney. Masyado kang natataranta. Ngayon pa lang tisoy ka na. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, attorney? Inyente lang, hindi attorney. Teniente, ano? Yan nga ang sinasabi ko, attorney. Masyado kang natataranta. Sa bagay, dapat ka lang kabahan. Dahil huli na kita. Kinakausap na namin ang lahat ng tao dito. Kapag nabunan namin ang aming kaso, maniwala ka sa akin, attorney. Maraming matutuwa sa'yo sa bilangguan. Maliban lang kung wag na lang. Teniente! Teniente! Ano? Maliban lang kung sabihin nating napilitan ka. Ibang usapan yun. Maaring mabawasan ang sentensya mo kung makipag-deal tayo sa piskal. Okay lang ba, attorney? Anong ginagawa mo dito? Becky, nakakita sa ating Becky. Pinaglalaroan ka lang nila. Ano ba sasabi mo? Ano pa nakita na sa Santos? Becky, ako makulong, Becky. Pinaglalaroan ka lang! Ano ka ba? Gamitin mo ang utak mo! Becky, ako makulong, Becky. Umamin na kaya ako. Wala silang alam, okay? Wala silang alam. Hindi ka mabibilanggo. Aaminin ko lang. Aaminin ko lang. Ano nga aminin mo? Ngayon pa! Ay, nasan yung baril? Nasan yung baril? Oh! Ayoko na. Ano yung baril? Yun. Anong aminin yun? Hindi ko kaya pakulong, Becky. Naglalaroan ka lang. Gamitin mo ang utak mo. Gamitin mo yung utak mo. Wala kang alam. Hindi Becky, makukulong tayo. Hindi ako makukulong. Ikaw lang. Sino ba may sabi sa'yo patayin mo yung tao, ha? Ako saan ka lang narin takutin mo! Ang sabi mo sa... Kung saan ka lang narin takutin mo! Ang sabi mo sa akin! Anong sinabi ko? Sinabi ko, takutin mo! Anong pinatay? Ha? Kasi iniwan mo yung baril! Takot-takot mo talaga! Ang sabi mo sa akin ba? Ano? Ang
Dito ka mga ego! Tatawag ko ng pulis! Malaki ang iniba ni Leo nang mamatay si Ed. Lagi siyang depressed. Parang laging may inisip siyang malalim. Lalo na kanina, pumunta siya sa bahay, nagwawala. Tungkol daw sa pulis. Nag-iinitan daw siya ng pulis. Hindi ko nga maintindihan kung anong sinasabi niya o kung ano nangyari, kung bakit siya nagkaganoon. So, pinabayaan ko manatili muna siya sa apartment ko. Pero nagpaalam siya at bumalik siya sa apartment niya. Hindi ko akalain na magagawa niya yun. Bakit naman siya nagpakamatay, Miss Morales? Hindi ba masyadong coincidental yung sa suicide din namatay ang abogado ni Velasco? Kung nag-suicide nga si Velasco. Hindi ko alam, Teniente. Maaari bang may tinatago siya? Mayroon nga ba, Miss Morales? Hindi ko alam. Ilang beses ko na yung iulitin. Balita ko, naging magkalapit kayo ni Atty. Reyes. Abogado siya ni Ed. Tinutulungan lang niya ako maghanap ng trabaho. Naaawa lang yun sa akin. Di magkaibigan lang kayo ngayon, ganun ba? Oo, Teniente. Kung wala ka nang kailangan sa akin, Teniente. Baka akala mo tapos na ang problema mo, Miss Morales. Hindi pa. Isang araw, magkakamali ka rin. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ni Velasco. At pati na siguro ng kay Atty. Reyes. Papapatunayan ko rin yun. Bakit hindi mo na lang akong pabayaan, Teniente? Ganun na bang kasama ang tingin niyo sa akin? Isang araw, magkakamali ka rin, Miss Morales. Ayos na ba? Ayos na ayos. According to plan? Uy, ano ba? Tabi mo nga yan. Relax lang mo. Kahit na. Hindi ako komportable sa sa baril. Ayoko. O, edi ko magtabi. Naman eh. Yan, tapos na rin. Lahat ng ari-arian ni Ed na sa'yo, pati na sa akin.
3 taon natin pinaghirapan to. Tapos na rin. Ay. Galing mo talaga mag-makeup. Siyempre. Sarap. Ano na? Ano? In that case, siguro, kailangan mag-disappear na tayo, mag-abroad tayo, okay? Hindi pwede. Masyado pang mainit Maghintay na lang tayo. Dadating na tayo doon. Okay? Kawawang attorney. Wala siya kamalay-malay. Extra lang siya. Alala. Ang galing mo talaga. Mr. Alberto Santos? Yes? Lieutenant Gabriel Hoxan po. Iniimbestigahan ko ang pagkamatay ni Eduardo Velasco. So? Lumalabas sa investigasyon namin na business rival mo pala itong si Velasco. At di ba coincidental din yung kumuha ka ng unit sa kalapit ng building? Maaring nga coincidence. Although it looks more of an irony to me. Nakakita ko magandang kondo, binili ko. Hindi ko alam, siya ang katabi ko. Siguro naman wala kang nakita nung gabing mamatay si Mr. Velasco. Wala, Teniente. Dahil wala akong pakialam sa buhay ng may buhay. Kung anumang nalalaman ko, base yan sa telebisyon at sa dyaryo. At si Miss Rebecca Morales? What about her? Hindi ba coincidental din na magkaroon ng ugnayan si Miss Morales kay Mr. Velasco? Magkakilala kayo ni Morales, hindi ba, Mr. Santos? Alam namin yon. Teniente, sabihin mo na kung gusto mo sabihin. Diretsuhin mo na ako dahil nagpupuntahan pa ako eh. Hindi lang ako basta naniniwala sa mga coincidence. At lalo sa kasong ito. May mga sources kami. At alam namin na inililipat na sa pangalan mo ang ilang property na dati nasa pangalan ni Rebecca Morales. Alam mo ba, Mr. Santos? Ikaw ang nabigay liwanag sa kasong ito. Kunin mo. Kung merong ipagtatapat sa akin, tawagan mo lang ako. Tago mo na yan, Teniente. Dahil wala akong nalalaman at wala akong masasabi sa'yo. Kunin mo na. Mr. Santos, tanda mo, hindi kita titigilan. At sa huli, sa kulungan ang punta mo. At kailan nyo i-deliver mga containers? Ayokong madidelay yan. Good! Okay, tatawagan kita sandali. Mga bata! Lahat na naman ng mga filing cabinets, ha? Pati yung mga files sa desk! Ano lahat? Ano ibig sabihin nito? Search warrant, Mr. Santos. Naimbestigahan ng gobyerno ang mga kahinahinalang ng illegal activities. Illegal activities? Kalokohan! Sino naman si Raulong judge na nag-issue ng search warrant na ito? This is pure harassment. Tanda mo, Mr. Santos, ang mga property ni Atty. Reyes na mga galing din kay Mr. Velasco ay nasa pangalan mo na. At nasa na ngayon ang init. Siya nga pala, subpina, para sa sinasagawang criminal investigation. Pera ang gusto mo, di ba? Kaya niyo ako pinag-iinitan dahil gusto niyo ng dilihensya. Di ba? Pero
na lang ang habol ko sa'yo, Mr. Santos. Hindi ko guguluhin ang buhay mo ng ganito. Maaaring itatapon lamang ng korte ang mga kaso mo. Pero hindi na may babalik ang tiwala sa'yo ng mga tao. Sa isip nila, kriminal ka. Pinaiikot mo lang ang ulo ko. Hindi i-epek sa akin ang tingin. Kriminal natin, Mr. Santos. Ang susunod namin bubuksan ng safe deposit box mo naman. Sinisimulan na namin ang proseso. Siguro naman may judge dyan na makikinig sa mga katwiran na. Let's go, boys. Al? 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 Oh my God! Al! Al! Nabalitaan mo ba yung mga kawalang yan ng mga pulis niya? Ha? Ano ba talaga ang gusto nila sa akin? Ano ba talaga ang pinagsasasabi mo sa kanila? Ha? Eh bakit ang dami nilang nalalaman? Palibasa kasi basura ka kayo. Basura yung mga nilalaman mo. Hoy, basura! Tandaan mo! Nasa akin yung mga retrato! Kapag bumagsak ako, dala ka! Hello, police station. Opo, may report lang po ako. May tinulak ko na lalaki sa bibunahe. Isang babae ang nagtulak sa kanya. Rebecca. Opo, Rebecca ko yung pangalan niya. Bilisan niyo ako. Kita-kita po, tinulak niya. Tinulak niya.
Rebecca.